Hi everyone! Today is December 11 and this is the third night of our Sambang Gabi. Sa mga estudyante po natin na galing sa school, sa mga professionals naman natin, sa mga ilaw at haligi ng tahanan dyan na galing sa trabaho. So, it's time to relax in the presence of our Lord Jesus. So, sabi nga po ay unstoppable ang Christmas. So once again, sabi mo nga, unstoppable ang Christmas. So, I think it's time to worship. It's time to praise our Lord Jesus. And ano man po yung sitwasyon ng ating buhay, ano man pong sitwasyon po ng ating mga puso, wala pong makakapigil po sa pagmamahal po ng Panginoon. So, sabi nga po ay, we need fresh wind, fresh fire. And let us sing this song to our Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! Everybody now! Fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire, fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire. Everybody sing this song. We are hungry, we are thirsty, crying out for more of you. Lord, we are desperate for your mercy. Let us burn to know your truth. Light a flame in us now. Send your holy fire down. Fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire, fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire. We have left our hearts unguarded. We confess we've walked away. Lord, take us back to where we started, where we first found love and grace. Light a flame in us now. Send your holy fire down. Fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire, fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire. Oh Jesus, more of your love, more of your power. Send a revival, we need it now. Stir up a fire, let it burn brighter. Let the flame burn higher, higher, higher. Fresh fire, let it fall. Oh God, here I come. Send your spirit like a rushing wind. We need fresh fire, fresh fire, let it fall. Oh God, did you hear I call? Send your spirit like a rushing wind.
revive us again. Let us continue to come into His presence tonight, for He is awesome God. As I come into Your presence, past the gates of praise, into Your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon Your countenance, I see the fullness of Your holy grace, that I could only bow down and say, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To You our lives we raise. You are awesome in this place, mighty as I come into Your presence, past the gates of praise, into Your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon Your countenance, see the fullness of Your grace, that I can only bow down and say, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To You our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To You our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To You our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place.
mighty God. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty Emmanuel, God is with us, and we shall reign, we shall reign, we shall reign Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall
So, hello po. Good evening po mga ka-village. Merry Christmas po sa ating lahat. So, today is December 11, Monday, and it's the third night of our Sambang Gabi. At isang privilege po na muli po ay makapaghatid po ako sa inyo po ng mensahe po ng ating Panginoon. We will look back at the life of the strongest judge. Siya po ang pinakamalakas na hukom. At kung bakit po siya naging malakas, alamin ho natin. If you open up your Bible sa Judges chapter 13 to 16, so medyo mahaba po to, mga ka-village. Kaya payo ko po sa inyong mga facilitators po na Sambang Gabi, magpakain muna ho kaya. Biro lamang po. So, bago po tayo magpatuloy po sa mensahe ng Panginoon, let's bow our heads and let us pray once again to our Lord Jesus Christ. O Diyos na tapat at banal, mahabaging Diyos, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon. Panginoon, salamat po sa kalakasan, Panginoon, O Diyos, na muli ay mapagsilbihan ka, Panginoon. Muli ay masamba ka. Tunay nga, Panginoon, na ikay Diyos na kamangha-mangha at unstoppable. Sa gabi pong ito, wala po kaming ibang nais, kundi ang patuloy kang maranasan at matanghal ang pangalan mo. Kailangan ka po namin, O Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus, naming Diyos. Amen. Judges chapter 13, ang kapanganakan po ni Samson. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo ng iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Verse 6, lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ng isang lingkod ng Diyos at ang itsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at ng Estaol. Anyway, if you search for the meaning of the name Samson, makikita ho natin na ang ibig sabihin lamang po ng kanyang pangalan ay son. Si Samson po ay sa kanya hong pagkapanganak, siya po talaga ay, sabi nga po ay may silver spoon. Para ho bang yung kanta lang ni Daniel Padilla. Isyong-isyo ho yan ngayon eh. Puro Katniel tsaka Daniel Padilla. Di ho natin lang, binomba na ho ang Marawi. Yung nasa kanya na ho ang lahat. Siya po tunay pong pinagpala ng Diyos. Nandun ho yung pagsama ho ng Diyos sa kanya. Bakit po? Kasi po meron ho ditong binabanggit na siya po'y ilalaan bilang isang Nazareo. So, if we look back at Numbers chapter 6, meron pong tinatawag na Nazarite vow or rules of a Nazarite. Ano ho ba yun?
So sabi ho dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, Numbers chapter 6, sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino mang babae o lalaki gagawa ng panata at ilalaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, ito ho yung mga rules. Number 1, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Number 2, huwag siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panatay, huwag din siyang titikim ng anumang galing sa puno ng ubas, kahit balat o buto ng ubas. Ito yung mga rules. Ano? At ang may isang panata ay huwag magpapaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Alam niyo ho, ang ibig sabihin lang po nito ay kinoconsecrate mo ho yung sarili mo para sa Panginoon. Sabi po dito, siya'y nakalaan para kay Yahweh. Sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh, hindi siya dapat lumapit sa patay. Kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid, hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya'y isang Nazareo. So yun ho pala, no? Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Yun po yung rules of a Nazarite. Si Samson po ay inilaan po bilang isang Nazareo. Ito ho yung mga, sabi nga, it's part of the consecration. Napakapalad ho ni Samson. Bakit? Kasi po, sabi sa verse 25, at nagsimulang, pagkapanganak niya ho, at nagsimulang udyokan ng Espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at Estaol. Ano daw pong magiging panawagan o purpose po ng buhay po ni Samson? Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Nalala ko nga po sa isang pelikula, sabi po doon ay, with great power comes great responsibility. Makikita ko natin dito na yun hong mga kakayahan, gifts, ano? At yung atin hong kalakasan, kakayahan po ay, yan po ay galing ho sa Panginoon. At kailangan ho natin siyang ibalik sa Panginoon, gamitin po para ho maparangalan ang pangalan ho ng Panginoon. Hindi po ito ibinigay po ng Panginoon para ho sirain ang kanya pong pangalan. No? Ang isa hong nakakalungkot ho na katotohanan po, pagdating ho sa loob po ng church, sabi ko nga po dati, para ho makapanood ka ho ng magagaling pong mga banda, magagaling pong mga musikero, magagaling hong mga performers, kailangan mo pa hong lumabas po sa church. Kasi ang magagaling ho nandoon ho sa labas po ng church. Tandaan ho natin na pag pinagpala ho tayo ng Diyos ng kakayahan, ng regalo, ito po ay para ho sa Panginoon, para ho maparangalan po ang pangalan ho ng Diyos. Lagi ko hong sinasabi, magaling ka nga, pero para saan ang kagalingan? Saan ho natin inuubos yung atin hong talento? Saan ho natin ibinibigay? Saan ho natin inuubos yung regalo ho, mga kakayahan na binigay ho sa atin ng Panginoon? Kaya po tandaan ho natin na ang bawat kakayahan o regalo ho ng Diyos, ito ho ay para sa Kanya. Kasi po, we are created by God and for God. Kinosecrate ho tayo ng Diyos. Hindi ho tayo isang Nazareo, pero alam niyo po, simula pa lang ho, kinosecrate na ho tayo ng Diyos. Mahal po. Mahal ang bayad. Alam niyo ho kung ano? Yun hong dugo ng Panginoong Hesukristo na nabubuho sa krus ng Kalbaryo. Kaya ho tayo ay
malinis, matuwid, dahil ho sa Panginoong Jesus. Kaya wala ho tayong dapat ipagmayabang sa harapan ng Panginoon. Hindi mo ho ba natanong kung bakit ka pinagpala ho ng Diyos ng kakayahan? No? Hindi mo ho ba natanong bakit ka nilikha ng Diyos na magandang lalaki o pogi? Para lamang ho ba magpa-cute ho sa maraming babae? Gamitin mo ito sabi nga ho ay pang-evanggeligaw. Tapos ang sunod ho doon ay disciple chicks. Tapos ang sunod ho doon ay Bible study na ho kayong dalawa. No? Yan lang ho ba ang purpose? Meron ho yang gamit sa kaharian po ng Diyos. Kaya nga po, sa amin pong mga musicians sa loob ho ng church, ngayon po, kung mapapanood nyo lamang po at makikita nyo ho ang background ho, ang behind the scene, no? Challenge ho sa amin na ngayon po, meron ho tayong songwriting competition 2023. So, pinipilit ho namin na mas maging creative. Yung atin pong Christmas jingle ngayong taon, pinipilit ho namin mas maging creative. Kasi bakit? Para ho ito sa Panginoon. May regalo ho ang Diyos. Meron ng biyaya ang Diyos sa'yo. Na ikaw lang ang makakagawa niyan eh. Kaya po gawin ho natin yung best para sa Panginoon. Kasi para ho ito sa Kanya. Tandaan po natin. Ito ho yung sunod. So nakita ho natin yung rules of a Nazarite. Yung Nazarite vow. Tingnan ho natin kung ano hong nangyari ho kay Samson. Si Samson po ay isinilang na, sabi nga po, nandun ho ang pagsama ng Diyos sa kanya. Judges chapter 14, minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya ron ng isang dalagang Filistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna, kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Yung nataypan niya pong babae, ay Filistea. Sila po ay, ibig sabihin, hindi ho nila yun kalahi. Hindi ho kabilang sa kanilang lipi. Sabi po ng kanilang magulang, bakit naman gusto mo pang saan ka ng mga hindi tuling iyon ka pipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga, ito, sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. It sounds so familiar, ano? Ito problema ho natin ito eh. Kasi po, ito yung problema ho ng isang Kristiyano. Pag siya ho ay na-in love, hindi niya ho kinukonsider ang Panginoon. Yung parang, bahala ka dyan, Panginoon. Nasa right vow. Parang ganun. Bahala ka dyan, Panginoon. Basta ito ang gusto ko. Tandaan ho natin. Sabi ko nga po, it sounds so familiar. Sa pagpili ho natin ng kapareho po sa buhay o mapapangasawa, napakahalaga po na, parehas po kayo. Parehas po kayong nasa Panginoon. Minsan po, ganito ho tayo eh. Sa atin ng mga kabataan, sabi nga, special mention na naman ang mga kabataan. Kasi ito ho talaga problema ho ito ng mga kabataan. Hindi lamang po mga kabataan, problema ho ito ng mga young adult. Kasi po ngayon, akala ho natin kabataan pa at kabataan, hindi po. Young adult na ho yung mga yan. Dahil lamang po sa senior high, sa senior high, kaya ho, akala ho natin high school pa yung mga yan. Pero kung tutusin, college na po. Na ang problema po, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. No? Sabi po ng isa kong kanta. Pero mali ho eh. Meron ho tayong binitawan hong pangako, meron ho tayong binitawan pong commitment sa harapan po ng atin pong Panginoon.
Kaya po matutuho tayong sumunod o makinig po sa atin hong mga tagapag-alaga. Kagaya ho nito. Sabi ko doon, bakit naman gusto mo pang saan ka ng mga hindi tulingin ka? Pipili ng mapapangasawa. Wala ka bang mapili sa ating angkan? Wala ho ba kayong mapili dito ho sa church? No? O pipili ho na nasa sa church? Wala ka bang mapili ho na nasa tamang panahon na? No? Kumbaga sa kawayan ho, yung tama ho sa panahon. Kasi pag ang kawayan po hindi pinutol mo ng hindi ho tama sa panahon, sabi nga po, binubukbok ho yan eh. Wala ka bang mapili? Yun yung sabi nung kanya hong magulang. Sabi to, tanong ng mga ito, sumagot ho si Samson. Basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Wala na, hindi na malaga sa akin yung nasa right vow. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ginagawa niya kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmahin ng mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang habang dumaraan sa isang ubasan. May isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Ang leon na para lamang isang batang kambing. Grabe ho, ano ho? Sabi ko nga po, malakas ho si Samson kasi nasa kanya ho ang espiritu ho ni Yahweh. Ngunit hindi niya yun pinaalam sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Nagbaysana na. No? Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Naku, problema to. Meron ho siyang vow sa Panginoon. Parang tayo lamang. Meron akong commitment sa Panginoon. Meron akong sabi nga po, application letter sa Panginoon. Nagsabi ako sa Panginoon. Nag-apply ako bilang pastor sa Panginoon. Diba? Nakalimutan na ho natin. Sabi ko, problema to. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, iniwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi nila alam kung saan galing. Sinabi ni Samson na yun ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Naghanda si Samson ng salo-salo. Nang makita siya ng mga Filisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Ito na, naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong kapag nahulaan ninyo bago matapos ang 7 araw ng handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. Sumagot sila, pahayag kami. Sinabi ni Samson, mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain at mula sa malakas, matamis ang lumabas. 3 araw na nakaray, hindi pa nila ito nahuhulaan. Nang ika-4 na araw, sinabi nila sa asawa ni Samson, suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi? Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Yan na ho, no? Ginamit na ho ng babae ang kanyang power. Ito ho yung kahinaan po ni Samson eh. Babae. No? Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako mahal, ano? Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang hindi ko ito pinaalam, sa iyo pa,
Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya ng ika-7 araw, sinabi rin ng sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito, ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-team na nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot-pukyutan at may lalakas pa ba sa leon? Sinabi sa kanila ni Samson, kung aking asawa di niyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot. At si Samson ay pinalakas ni Yahweh, nagpunta siya sa Askelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos, umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. So, hindi rin nagkatuluyan. Judges chapter 15, hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan, dalang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya. Kaya nga, ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa kaysa kanya, maaari mo siyang kuhanin. Sumagot si Samson, sa ginawa niyong yan, hindi niyo ko maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Filisteo. Umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dalawa-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ng mga asong gubat, kaya nasunog ang lahat ang trigo. Hindi lamang ang mga naani na kundi pati yung hindi pa naaani. Gayon din ang ginawa niya sa tinamaan ng olibo. Ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino may kagawan yun at nalaman nilang si Samson sapagkat ibinigay ng biyanan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya, pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa ginawa niyang ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etnam. Nalupig ni Samson ang mga Filisteo. Sa verse 9 po, sabi ko sa inyo, mahaba ito eh. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Huda at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Huda, bakit ninyo kami sinasalakay? Upang hulihin si Samson at gawin ang kanyang mga ginawa niya sa amin. Sagot nila, kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Gagantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sagot niya. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka. Isusuko ka namin sa mga Filisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung ipapangako ninyong hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila, kahit siya'y ginapos sila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila na naghihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo. Pagkatapos, umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Kaya na lang bahala mag-isip ng tono. Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na yon ay tinawag na burol ng panga. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo kung ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag na mga hindi tuling ito. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi, uminom si Samson at anumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal na tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sako pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. So, ito na ho, Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza
doon may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ito talaga si Samson, ano ho? Siya'y nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Filisteo na siya'y naroon kaya pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit ng hating gabi ay pumunta sa pintuan ng bayan si Samson. Inalis ang mga pangharang, poste, tarangka, pinasan niya ang mga ito at ninala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. So ito na ho yung main event. No? Kung ngayon po Katniel, noon po meron hong Samson at Delilah. Ito na ho yung, sabi nga po ay climax ho ng buhay po ni Samson. Pagkatapos dito'y umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek, siya'y si Delilah. No? Ito na ho yung naririnig ho natin sa kantang si Tom Jones. Nakirinig natin sa video ko yung YYY Delilah. So malalaman ho natin yung kanta. So ang babaeng ito'y nilapitan ng 5 pinunong Filisteo at kinalang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya kapag nagawa mo yan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak. Kaya't sinabi ni Delilah kay Samson, ito na ho yun eh, sabihin mo naman sa akin kung saan ang gagaling ang iyong lakas. Dahil po sa masyado hong mapusok ito hong si Samson eh. Sabi nga po, masyado hong chick boy ito hong si Samson. Hindi niya na ho sinasaalang-alang po yung kanya hong vow sa Panginoon. Makikita ho natin, siya po'y tinalaga ho sa Diyos bilang isang Nazareo. Pero from the beginning, sa simula't simula pa, meron ho ba siyang natupad? Kita ho natin, kaya nga po, sabi ko nga po kanina, dapat po yung lakas na meron ho tayo ay upang maparangalan ang Panginoon. Hindi ho natin ito dapat itong ipagyabang. Hindi po dapat ito maging sandata natin upang maging matigas po ang ating ulo. Tandaan ho natin, malakas si Samson dahil po sa Panginoon. Bagay na nakakalimutan ho ng napakarami hong Kristiyano. Na, bakit ka ba malakas? Bakit ka ba nakatayo? Lalo-lalo na po sa mga nagmi-ministry. Minsan akala ho natin malakas ho tayo eh. Malakas ho tayo, hindi ho dahil sa atin hong sarili. Dahil po nandun ho ang pagsama po ng Diyos. At makikita ho natin paano ho babagsak si Samson. Kaya't sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo naman sa akin kung saan nanggaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig? Sumagot si Samson, kapag ginapos ng 7 sariwang, ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Sinabi nito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya'y binigyan nila ng 7 sariwang yantok na igagapos kay Samson. Samantalang may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos, ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Ang yantok na ginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang nasusunog na sinulid. Kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito, sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako. Ay, mahal ho ba ni Delilah ho si Samson? Di ba? Parang, kung atin nung pag-aaralan, makikita naman ho natin dito eh. Pera-pera lang. Ito naman nung si Samson, di niya ho ito nakikita eh. Kasi, sabi nga po, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Hindi ho yan ang sinasabi ho ng Bible eh. Na ang puso ho natin mandaraya. At wala na nga daw hong lunas ang kabulukan ho nito eh. Kaya po, dahil dito sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako kasi nungalingan lang ang sinasabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga may gagapos
Kaya sinabi ni Samson, kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako kagaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Samantala, may mga lalaking nag-aabang sa kabilang silid. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Kaya sinabi ulit ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka pinulupot sa aking tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Kaya pinatulong ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos pinulupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson, may dumarating na Filisteo, ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalas ang tulos ng kanyang buhok. So, ano na naman? Sabi nga po ay hindi na naman totoo. Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ko. Hindi pala totoo. Galing ho ng script, parang teleserye lang ho ngayon eh. Di ba? Yan ho yung script ho ng Kaya hindi mo mahiwalayan po yung girlfriend mo o boyfriend mo na hindi Kristyano eh. Sabi mo kasi, mahal mo ko, hindi pala totoo eh. No? Sabi ko nga po eh, alam niyo ho, ang totoong nagmamahal, meron ho yung respeto. Ang totoong nagmamahal, meron ho yung tiwala. Hindi mo ho, sabi ko nga, Facebook ho nang may Facebook, bubuksan mo. No? Nasaan ho tiwala mo? Facebook ng boyfriend mo, bubuksan mo. Facebook ng girlfriend mo, kailangan isa lang kayo. Wala hong, nasaan ho ang tiwala ho doon? No? Kaya pag ganun ho, sabi ko, hindi ka ho mahal yan. Isang araw, mapapahama ka. Hindi ko ho kayo binabalaan, ha? Yan ho ang kadalasan hong nangyayari. Sa relasyon na hindi ho kalooban ho ng Diyos. Sabi ko nga po, baka isang araw masamson ka. Kasi isa lang ho yung nakikita mo eh. Gusto ko to. Basta gusto ko to. Kaya yung sinasabi nyo, hindi ko pakikinggan. Yung commitment ko sa Panginoon, wala na yun. No? Basta gusto ko siya. Yan lang ho yung nakikita ko ng marami hong kabataan. Hindi lang ho kabataan, marami hong young adult. Yung parang, Lord, huling biyahe ko na to eh. Ang tanong ko, Kristyano ba yan? Kalooban ba yan ng Diyos sa'yo? No? Na, Lord, ano na to eh? Kumbaga, last chance ko na to eh. Huling biyahe na. Ang tanong ko, kalooban ho ba yan ng Diyos para sa'yo? Yan ho ba yung tao, kalooban ho ng Diyos para ho sa'yo? Kasi baka mamaya, Delilah ho yan. Baka isang araw masamson ka. No? Verse 15, kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ko, hindi pala totoo. Hindi, wala ho yun. No? Iyak-iyak siya. No? Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay yun ang inuulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Napuno na ho yung lalaki. Kaya, sinabi sa kanya, ang totoo. Laki hong problema to ni Samson. Alam mo, mula pa pagkabatay, inilaan ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsay hindi pa nasayara ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong katulad ng karaniwang tao. Tingnan natin kung totoo yung sinabi niya. Nabatid ni Delilah na nagsasabi ng totoo si Samson. Kaya ipinatawag niya mga haring Filisteo, pinasabi niyang, nagtapat na si Samson kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ng mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Tumawag ko ngayon ng barbero. No? Hindi ko lang alam kung magkano ang bahad sa gupit. Baka ho mga 200.
No? Kasi, sinabi ho ni Samson, kasi po, doon po sa rules of a Nazarite, bawal pong magpagupit. Bakit ho ba? Ang lakas ho ba ni Samson ay nasa kanya hong buhok? Wala po eh. Malakas ho si Samson dahil nandun po ang pagsama ho ng Diyos. Kasi nga po siya po ay kinonsecrate. Ang problema ho kay Samson, hindi niya ho kinoconsecrate ang kanyang sarili. Kasi po yung buhok, it's a symbol of consecration. At sa oras pong maputol ito, sabi nga po, nilabag mo yung vow sa Panginoon. Kaya ano hong nangyari ho sa kanya? Ito, tumawag ho si Delilah ng barbero at ginupit ho yung buhok ni Samson. No, isipin niyo ho yung barbero. No, grabe, ang lakas ng taong to. Siguro nanginginig-nginig ho ito. Teka lang muna, hindi pwedeng 200 lang yung bayad yan. Malaki, yan, malakas yung gugupitan ko eh. No, pag nagising yan, baka mayari ako niyan. No, magkano? 1.5. Sige, deal, 1.5. Okay, ginupit. Sabi ho dito, nang mawala ng kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Kita ho natin yung consequence ng katigasan ho ng ulo. Kita ho natin yung consequence ng hindi ho natin pagsunod sa Panginoon. Kaya po, si Samson ho, napakanta ho ng why? You Kaya ayaw nyo hong mapakanta ho ng why, Delilah, wag mong matigas ho ang atin hong ulo. Number 2, tandaan ho natin ng sin has consequences. Nang kasalanan po ay meron ho yung consequences. Sabi ko nga po, seryoso ho ang Diyos sa kasalanan. Seryoso ho ang Diyos sa kasalanan. Inuulit ko po. Kapag sinabi ho ng Diyos na huwag ho nating ipilit ang atin hong gusto. Kasi yung gusto mo, hindi mo ho nakikita yung kalooban ho ng Diyos. Isa lang ang nakikita mo, gusto ko to. Hindi lang naman ho tao eh. No? Sa lahat ho ng bagay, gusto ko tong trabahong to. Bahala ka na dyan, Lord. Sunday. Commitment. Gusto ko tong trabahong ito. Lord, gusto ko tong, to eh? Itong lalaking to eh. Kasi kahawig to ni Daniel Padilla eh. No, trending kasi yun eh. Kaya Daniel Padilla tayo ng Daniel Padilla ho dito eh. Kasi gusto ko siya eh. Sabi nga po ni Kuyuwal, may Jesus ba yan? No? Karamihan po ngayon, ang hinahanap po, gwapo. Hindi ho natin alam, yung mga gwapo, balat kayo ho yan eh. Tikbalang ho yan. Hindi naman ho natin nilalahat. Meron ho mga nagpastor. Biro lamang po. No? Ibig sabihin ko lamang po, ang mahalaga po ay, may Jesus ho ba yan? Kalooban ho ba ng Diyos yan? Ano ho natin? Yung atin ho bang relasyon ngayon ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Tingnan ho natin. Sa mga nag-boyfriend at nag-girlfriend ho, na nandito ho, sa The Avenue, kamusta ho? Yung atin ho bang relasyon ay kalugod-lugod sa harapan ho ng Diyos? No? Kasi po, yan ho yung mahirap po. Pagdating ho sa, kayo po ay mag-boyfriend at mag-girlfriend, mahirap pong stage yan. No? Kasi dyan ho po mapasok ho ang tukso. Diyan ho minsan yung parang dalawa lang kayo, bigla hong may iihip hong malamig hong hangin. At sasabihin na, akbayan mo, paminsan-minsan lang yan. No? Ang tanong po ay, naaalala mo ba ang Panginoon sa inyong relasyon? Kasi kung hindi, may problema ho kayong dalawa. Kasi,
yung pakikipagrelasyon po, hindi ho dapat tayo inilalayo ho sa Panginoon. Kundi, dapat ho inilalapit ho tayo sa Panginoon. Relasyon bilang mag-asawa, relasyon bilang magkaibigan, relasyon bilang magkasintahan, dapat po nilalapit ho niyan tayo sa Panginoon. Kung nilalayo ho tayo niya sa Panginoon, may problema ho tayo. No? Siya sa atin ho natin ang atin hong puso. Sabi nga po nung isang kanta, help me to love you more than I love her. Kasi ho, yun ho yung kalooban ho ng Diyos eh. Kasi pag siya na ho yung sentro ho ng buhay mo, isang araw baka na-Delilah ka na. Tandaan ho natin na ang kasalanan po ay may kaakibat ho itong consequences. Ang pagkakamali po ay may mga consequences ho yan. Example, sabi ho ay huwag kang makikiapid. O ikaw, ang tigas-tigas ng ulo mo, nakiapid ka. Asawa ng may asawa, kinuha mo. No? Ano nangyari? Nasira ho yung pamilya. Nasira ang pamilya niya. Nasira ang pamilya mo. Di ba? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Di ba? Nagdadrive ka. Tapos, nagitgit ka. Tapos, ang nangyari ho, nagkaroon ho, sabi nga, road rage. Ang ginawa mo, kinumpronta mo. Tapos, nasaktan mo ho yung tao. Ano ho nangyari ho sa'yo? Kinasuhan ka ngayon. Di ba? Anong nangyari? Di problema. Kaya po, ang kasalanan po, meron itong kakibat pong consequences. Lahat. Wala hong exempted ho sa Panginoon. Sabi ko nga po, seryoso ho ang Diyos pagdating ho sa kasalanan. Kung gusto ho nating malapit sa Panginoon, kaya kita ho natin dito eh. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Malakas ho siya dahil po kay Yahweh. Bagay na nakakalimutan ho ng mga Kristyano. Akala mo, bakit ka nakakatayo? No? Bakit ho tayo nakakatayo? Akala ho natin dahil sa lakas ho natin. Alam niyo po, yung pagkanta ho sa harapan, hindi lang naman ho ito pagkanta. Ang tanong ho ba, nandun ho bang Espiritu ng Diyos sa iyong pagkanta? Kasi kung kanta lang ho yan, wala ho eh. It's just a performance. Madali ho mag-perform, pero ang mahalaga po ay sa iyo ho bang pag-awit, sa iyo bang pagkanta, sa iyo ho bang pagtugtog, nalulugod ba ang Diyos? Nandun ba ang Espiritu ng Diyos? Kasi kung meron ho tayong bahid na kasalanan, ayaw ho yan ng Panginoon. At ang kaakibat ho nito ay kapahamakan. Minsan nakala ho natin, ganyan po ang kaaway mga mandaya. No? Sabi ko nga po, wala hong tuksong pangit. Lahat ho ng tukso maganda. Pero ang epekto ho ng tukso, pangit. Bakit mo iniwan yung asawa mo? Kasi mas maganda to sa kanya. Yun ang akala mo. Di ba? Ang epekto ho, pangit. Bakit hindi ka na naglilingkod sa Panginoon? Kasi maganda tong trabaho ko. Akala mo ho maganda. Pero ang epekto ho niyan, pangit ho sa ating spiritual hong buhay. Bakit mo yan ginawa? No? Kasi type ko siya eh. Teka lang muna, wala naman. May Jesus ba yan? No? Basta mahalaga gusto ko siya. Ang epekto ho na palayo ka ho sa Panginoon. Ano ho, maganda? Maganda ho ba yun? Masaya ho ba yun? Sabi ko nga po, alam niyo sa mag-asawa, kung wala ho ang Panginoon, mahirap. Sa totoo lang. Dapat ho nandun ho, hindi pwedeng kayo lang dalawa. Sa totoo lang. O meron ho tayong bagong kasal, si Paul at saka si Wendy. No? Ang payo ko ho sa kanila, sabi ko, dapat hindi lang kayo laging dalawa.
Unang-unang, dyan ho ang Panginoon. Pangalawa, andyan ho ang atin hong village. Andyan ho ang The Avenue Village. Andyan ho ang mga pastor. I-open ho natin ang atin hong pamilya. Extend ho natin. Kasi pagdating ho ng tukso, pagdating ho ng pagsubok, baka bumagsak ka. No? Ito ho nangyari ho kay Samson eh. Kaya ho siya napakanta ho ng YYY Delilah. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan, samantalang unti-unting humaba muli ang kanyang buhok. Kita niyo ang nangyari ho sa kanya. Maganda ho ba? Maganda ho ba yung nangyari kay Samson? Dahil ho sa pagsuway niya sa Panginoon, maganda. Siya ho yung pinakamalakas na hukom. Nasa kanya ho ang biyaya ho ng Diyos. Nasa kanya ho ang pagsama ho ng Diyos. Alam niyo, ito yung nakakatakot hong bagay. Ako bilang pastor, kung meron akong bagay na kinatatakutan, alam niyo kung ano? Na Panginoon, huwag mo kong iwanan. Panginoon, kailangan ko ang iyong presensya. Dahil, Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka. Sabi ko nga po dun sa kanta, unstoppable ang Christmas. Ano ba? Because we know that Jesus Christ is with us. Kaya ho tayo unstoppable. Sa atin hong paglilingkod sa Panginoon, ito yung bagay na nakakatakot na mangyari. At ang Diyos po, ang Espiritu ho ng Diyos, kita ho natin, iniwan ho si Samson. Kaya araw-araw ho sa paghakbang ho natin sa Panginoon, Lord, samahan mo ako. Tulungan mo ako na magawa ko yung kalooban mo. Na huwag kong masalang ang iyong Espiritu. Kita ho natin, ano? Verse 23, minsan nagkatipon ng mga haring Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosa nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umawit sila ng pinagtagumpay tayo sa ating Diyos, ng ating Diyos, laban kay Samson na ating kaaway. So, uso pala talaga nun ho yung kantahan. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya kasi bulag ho siya eh. Ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Pilisteo. Masaya nilang pinagkatuwaan si Samson. At ito ho nangyari. Verse 28. At nanalangin si Samson sa Panginoong Yahweh. Mahabag kayo sa akin, isinasamo kong minsan pa ninyo kong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagdukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at tinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Filisteyong naroroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Kinuha ng kanyang mga kapatid, ang mga kamag-anak, ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Zora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Taon natin, yun ho yung buhay po ni Samson. Ang pagsilang, ang pagsuway, ang pagbagsak, at ang kanyang paghingi po muli ng habag ho ng Diyos. Isang bagay ho na atin hong matututunan po sa buhay po ni Samson, na even in our weakness, God can use us.
Ano po? Even in our weakness, God can use us. Mahina ka ba ngayon? Alam niyo po, sa pagsunod naman ho natin sa Panginoon, ako, personal, hindi ko ho sasabihin perfect ang pagsunod ko sa Panginoon. Dahil po sa biyaya po at habag ho ng Diyos, kaya po ako'y nandito sa inyong harapan at nakakapagpatuloy. Sabi nga po ng isang kanta, kahapon kong di matanaw, ako ngayon bago. Hindi ko na ho kayang lingunin ng kahapon. Marami ho akong personal na pagbagsak sa ministry, sa mga desisyon ho sa buhay. At it came to a point ho na akala ko ho malakas ako pero ang totoo mahina. Sabi ko nga po, ang dami hong taong nade-depress po sa panahon, nakakagulat, ano, ang dami pong nagpapakamatay po sa panahon pong ito. Huwag na ho kayong makiuso, please lang. No? Hindi ho biro ang depression. Pero sa kabila po ng kahinaan pong ito, dapat po nating makita po ay ang liwanag po ng Diyos. Si Samson po ay naging mahina dahil po sa katigasan ho ng kanyang ulo. Tayo din po, may mga pagkakataon na, bakit ka ba bagsak? Kasi matigas ang iyong ulo. Pero alam mo, mahal ka pa rin ng Panginoon eh. At kaya ka pa rin niyang gamitin para lang matanghal ang kanyang pangalan. Naalala ko po, nung panahon po na nandun ako sa dead end na ho ng buhay. No, pag sinabi ho kasi nating dead end ho ng buhay, di ba, naranasan nyo na hong nagdadrive ho kayo, tapos wrong way, tapos sa dulo ho pala nun, wala na hong daan. Parang hong gano'n na, wala na akong dadaanan eh. Hindi na ako makaka-escape. At dun ko ho naranasan ho yung lowest point ho ng buhay. Ay, kasi ang yabang ko ho nun eh. Sabi ko nga po, kilala ko ho yung sarili ko. Alam ko ho yung kaya ko hong gawin. Ganun ho kayabang. Hanggang sa isang araw, naranasan ko hong bumagsak. At doon sa pagbagsak pong yun, nandun ako sa lowest point ng buhay. Yung tipo hong Natutsi Guevara ka ho. Alam niyo ho ba yung Natutsi Guevara? Hindi ko alam kung alam pa ng mga kabataan yung kanta. Yung di makatulog sa gabi sa kakaisip. Diba? Ang tawag ko ho dyan, Natutsi Guevara ho tayo niyan eh. Yung tipong, Lord, parang ayaw ko nang bumangon. Ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Lord, ayaw ko nang magturo. Ayaw ko nang kumanta. Yung puro hong negatibo hong bagay ang akin hong nakikita. Pero alam niyo ho, nandun yung liwanag ho ng Diyos sa loob ho ng aking puso eh. Na Lord, akala ko dati malakas ako. Pero ang totoo, mahina pala ako. Bakit? Kasi yung lakas na ginagamit ko ho nung panahon na yun ay lakas ko. Ngayon ako tunay na malakas. Bakit? Kasi kaya ho ako nakakatayo, Panginoon, dahil sa'yo. Kailangan ko hong magturo. That time ho, ang hinahandle ko hong Bible study ay Puktol. Nasa Puwahan po ako. Ang layo ho nang nilalakad ho dyan sa Puwahan. Yan ho yung mission na magkabilay bangin. Alam nyo ho, bago ho ako lumabas ng kwarto, kasi ayaw ko nang gumising, ayaw ko nang lumabas, yung tipong, ayaw ko, Panginoon, ayaw ko mag-pretend na okay ako sa harapan mo. Dito na lang ho talaga ako, Panginoon, sa harapan mo. Dito ho ako totoo. Hindi ko na ho kaya, Panginoon. Gusto ko na hong umalis. Gusto kong umalis. May mga pagkakamali ho sa buhay na nagawa. Kaya po, alam niyo ho, luhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo akong magturo. Tulungan mo ako, Panginoon, mag-alaga. At doon po ay pinapagaan ho ng Diyos ang akin hong loob. Nakakalabas ako. Sabi ng Panginoon, ituro mo to. May baon ho akong turo. At doon ko ho naranasan, sa madali sabi po, doon ko ho naranasan ang kapangyarihan po ng Diyos, ay yung kalakasan ho ng Panginoon. Doon ko ho na-realize po ang verse na ito eh. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamahanghang mga bagay na nasaksihan ko,
Ako'y binigyan ng paghihirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayon, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagahandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya ho, kita ho natin, kamusta ho yung kalalagayan ng iyong puso? Mahina ka ba ngayon? Okay lang yan. Sulitin mo ho yung panahon na ramdam mo na mahina ka. Bagsak ba ang puso mo? Nasaktan ka ba? Nagkamali ka? Gusto mong bumalik sa Panginoon? Manalangin ho tayo. Diyan ho nagtuturo ang Panginoon. Diyan ho tayo maraming marirealize. Alam niyo na naranasan ko ho yan, ang dami kong realizations sa buhay ko. Katunayan po, dun ho nagsimula na sumunod ho ako ng totohanan. I mean, big sabihin ko, sumusunod naman ako ho sa Panginoon, pero nung sa full-time ministry, doon ho nagsimula na sumunod ako sa Panginoon na, Lord, surrender. Suko na ako, pagod na ako, Panginoon. Kasi ako ho yung tipo ng taong gusto kong subukan. Kasi gusto kong tumakas eh. Ayabang ko eh. Parang yung tipong, Lord, tapos ako ng Comsci 4 years. Lalo po, ang technology ho ngayon, talagang, alam nyo naman ho, pag nasa IT industry ka, nasa field ka, noon, that time ho, ilang yung bagay na, yung problema mo, pangarap, ayaw mo ibigay sa Panginoon. Yung gusto mo, ayaw mo ibigay sa Panginoon. Yan lang ho ba? Alam niyo, doon ko na-realize, Panginoon, ang yabang ko eh. Na, ito palang mga gusto ko, Panginoon, wala kang kapantay. Kasi, hindi ko to kayang gawin nang wala ka. Hindi ko kayang magtrabaho eh. No? Kaya sabi ho doon eh, for my power is made perfect in your weakness. Kaya't buong galakong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. For when I am weak, then I am strong. Gusto mong maging malakas, kailangan mo hong maging mahina. Parang gulo, no? Ang gulo ni Pastor. Sabi ko kasi ni Pablo kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Si Samson ho, kung kailan ho naging mahina, doon ho natutong tumawag ho sa Panginoon. Lakas ho niya Biruin nyo, tinatali lamang po. Sa pamamagitan ho ng panga, ang dami niya hong, sabi nga, ang dami niya hong napatay ng mga Pilisteo. Dahil po, nasa kanya ho ang Espiritu ho ni Yahweh. At sa likod ho nito, hindi niya ho nakikita yun. Ang nakikita niya lang po yung gusto niya. Subalit, nung nagsimula ho siyang manghina, doon ho siya natutuhong tumawag kay Yahweh. Kaya sabi ko, gusto mo maging malakas? Gusto mo maging unstoppable? Kailangan mo munang manghina. Kasi marami ho tayo nung marirealize sa atin ng kahinaan. Doon mo makikita na ikaw ay malakas, totoong malakas. Remember that even in our weakness, God can use us. Ang isa pong katotohanan natin hong makikita ho dito, verse 28, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh,
mahabag kayo sa akin. Isinasamo kung minsan pa ako'y iyong palakasin. No, yung prayer ho ni Samson eh. No, Panginoong Yahweh, mahabag ka sa akin, sinasamo kung minsan pa. Palakasin mo ako, Panginoon. Remember that the grace of God is unstoppable because God is unstoppable. The grace of God is unstoppable. Bakit ho more than conqueror ho itong si Samson? Dahil ho ba sa kanya? Kung pag-aaralan ho natin yung background ho na kanya hong buhay. Diba? Sinuway niya ho yung rules of a Nazarite. Bakit ho siya more than conqueror? Na dahil po sa pananampalataya ho sa Panginoon, ginamit ho siya ng Diyos kahit na ho siya ay mahina. Si Samson po ay more than conqueror because of the unstoppable grace of God. Because God alone is unstoppable. Sabi mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, mahal ka ng Panginoon. Ang habag at biyaya po ng Diyos, no, ay lagi hong nasa sa atin. Tandaan ho natin, the grace of God is unstoppable. Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi ho ito mapipigilan. Tawag ho natin dyan ay the irresistible grace. Marami ho bang nagawang pagkakamali sa harapan ho ng Diyos? Marami ho tayong mga naranasan ng failures. Tandaan ho natin, may habag po ang Panginoon. Hindi ho nagtapos po ang buhay po ni Samson na siya po'y talo. Na siya po'y pinagtawanan. Kaya po, sa atin po, kontento ka na ba sa buhay na talunan? Kontento ka na ba na ikaw ay pinagtatawanan? No? Spiritual yan, no? Pinagtatawanan ka eh. Pinagtatawanan ka ho ng kaaway. Pinagtatawanan ka ho ng dyablo. Kasi talunan ka, kontento ka na ba dyan? No? Kontento ka na ba na hindi naglilingkod sa Panginoon? Kasi pinipilot mo yung gusto mo. Kontento ka na ba na hindi naglilingkod sa Panginoon? Dahil pumili ka po ng trabaho na mapapalayo ka sa Panginoon. Kontento ka na ba na hindi naglilingkod sa Panginoon? Kasi pumili ka ho ng boyfriend, girlfriend. Eh, hindi naman ho nakakakilala ho sa Panginoon. O pumili ka ho ng boyfriend, girlfriend. Hindi pa naman ho kalooban ho ng Diyos yan. Kontento ka na ba na hindi ka nakakapaglingkod sa Panginoon dahil meron ka hong kasalanang hindi sinusuko? Gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi, may habag po ang Diyos. At wala hong makakapigil sa biyaya at grasya ho ng Diyos. Manalangin ho tayo kagaya ho nito. Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Nandun ka ho ba sa kasukdulan ng buhay mo? Bagsak ka ba? Isinasamo kung minsan pa ako'y iyong palakasin. Upang sa pagkakataong ito yung makaganti ako sa mga nagpabagsak ho sa akin. Naalala ko, kinukwento ho ni Coach noong Pastor's Month, meron daw pastor na 2 beses daw hong nagpasa ho ng resignation letter. Inaamin ko ho, ako yon. No? Pasensya na ho. Hindi, inaamin ko ho, ako ho yun. Bakit ko ba inamin? Hindi kasi meron ho akong gusto hong ikwento ho sa inyo. Kasi ho, yung una ho, natalo ho ako eh.
Sa pangalawang beses ho, nahirapan ako eh. Parang nakita ko, may mga bagay pa ho pala ako, buhay pa pala ako. Akala ko, patay na ako sa sarili. Ano ho. Matagal na ho yung kinukwento ko. That was 11 years ago. Nasa 20s ho ako noon. So, siguro, nahirapan. Pasa ako resignation letter. No, sabi ni coach, mag-pray ka. So, nakatuloy ho ako. Nakatuloy. Nahirapan na naman. At sinabi na ho nila sa akin na, said, ito na yung last chance na binibigay sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos nito, hindi ka nag-apply, ibig sabihin, hindi ka talaga tinawag ng Panginoon magpastor. Pero alam niyo ho, deep inside, masakit ho sa akin eh. Masakit talaga. Hindi ko ho ma-explain kung bakit ginawa ko naman yung gusto ko, na ayaw kong magpastor. Pero masakit. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko ho ginawa ang gusto ng Panginoon. Alam ko naman po, para ho talaga ako dito eh. Ito ho yung disenyo ho ng buhay ko eh. May mga bagay lang ho nung panahon na yun na buhay pa ako. Yun na nga ho, yung kinukwento ho kanina sa inyo na dumating ho sa point na yung lowest point ho ng buhay, marami hong pinarealize po ang Panginoon. At nakita ko ho na papayag ba ako na talunan na lang ako? Papayag ba ako na matatapos na lang yung buhay ko na bagsak? Matatapos na lang yung buhay ko na Panginoon, hindi kita napagsilbihan ayon sa iyong disenyo sa aking buhay. No? Dahilan ko sa Panginoon, nung panahon pong yun ay, Panginoon, mahina ako eh. Alam mo yung sabi ng Panginoon? Said, bumangon ka. Oo, mahina ka. Pero maraming taong mahihina na katulad mo. Na kailangang mahayag ang pangalan ko. Alam niyo yung kantang People Need the Lord. No? Na meron nung bawat tao, meron nung private pain. Na yung pain na nararanasan mo ngayon, meron pang mas matindi dyan. Bangon. Doon ako nanalangin sa Panginoon at sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Lord, sabi ko, patawarin niyo ako sa mga pagsuway, sa katigasan ho ng ulo, for being like Samson. At sabi ko sa Panginoon, Panginoon, mula sa araw na to, sa'yo na ang buhay ko, sa'yo na ang pangarap ko, sa'yo na ang lahat. Hindi ko alam kung anong tatahakin ko, pero isa lang ang alam ko. Kasama kita, Panginoon. You are unstoppable. And sabi ko, Panginoon, salamat. Doon ko naranasan po ang habag, ang biyaya po ng Diyos, ang grasya ho ng Diyos. Kaya po tandaan ho natin, anumang sitwasyon ho ng buhay mo ngayon, the grace of God is unstoppable. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay unstoppable. Sabi nga ho ng Bible, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, John chapter 3, verse 16. And I will end in this verse. Kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. The love of God is unstoppable. The grace of God is unstoppable because God alone is unstoppable. Kaya ano hong pinagdadamot ho natin sa Panginoon? Pera? Pangarap? Gayong karapat dapat ho siyang bigyan ng unstoppable na papuri at pagsamba. Unstoppable hong pagmamahal. Unstoppable na paglilingkod.
unstoppable na pangarap. Nangangarap ka pa ba? O umagsak ka? May bawian ho yan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. O Diyos na tapat, ang Panginoong Jesus. Salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Na inihayag niyo po sa amin ang buhay ni Samson. Salamat sa iyong salita. Tunay nga po na ito po ay balanse, Panginoon. Dahil hindi mo po tinago, Panginoon, ang mga kamalian ng iyong mga pinili. Subalit pinakita mo ho dito kung paano ikaw ay Diyos na nagmamahal. Ika'y Diyos na mahabagin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Panginoon, ikaw po ang nakakakita ng sitwasyon ng aming mga puso. We thank you, Lord, for your unstoppable grace. Panginoon, gamitin niyo po ang aming buhay upang paglingkuran ka. Panginoon, hayaan mo po na mapapurihan ka ng buhay pong ito. Na matanghal ka, Panginoon. Na maitaas ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Na ang mga tao, Panginoon, ay makilala ka. Di na umalaga, Panginoon. Kung ano man ho, Panginoon, ang aming mga nakaranang mahalaga, Panginoon, ay naranasan po namin ang iyong unstoppable love, ang iyong pagmamahal, Panginoong Jesus. Pinawi mo ang aming mga kasalanan dahil sa iyong pagkamatay sa krus. Nagkaroon ho kami ng buhay na walang hanggan. And we thank you for that, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong mapaglingkuran ka, mapagsilbihan ka, Panginoon. Salamat po at kami pinapaging karapat-dapat mo, Panginoon, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, Panginoong Jesus. Sa gabi pong ito, binabalik namin sa iyo ang papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen.